Ang current Unified Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue tatapusin ang ating kaubayan sa loob lamang yan ng 5 rounds. Nako naman, masyadong minalit na ang ating kaubayan na. Former 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao, hinamo na ang hard puncher na si Gervonta Tank Davis. Umakyat ang si Davis sa 147 pounds sa yaba, talagang lalabanan niya. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyong mga kwento at maligayang pagbabalik. Kung ating matatandaan, hindi nagbanta si Inoue kay Stephen Fulton bago ang laban nila na tutulukan ng laban sa pamamagitan ng isang knockout. Pero pagdating sa gabi ng laban na yaba, ang naging resulta ay tinapos niya ito si Fulton sa pamamagitan ng isang knockout. Pero sa paparating na laban nila ni Inoue at ni Tapales, mula mismo sa bibig ni Inoue na tatapusin niya ang ating kaubayan sa pamamagitan ng isang knockout. Ipapamalas niya ang kahindik-hindik na lakas na mahirapan ang sinumang kaubayan niya na gustong basagin ang kanyang record na maging undisputed world champion sa dalawang mga dibisyon. Kaya dito na, mas napapaisip ang mga maraming mga boxing fans na kung hindi nga nagbitaw ng salita sa Inoue na tatapusin niya si Fulton by way of knockout, paano na araw ngayon na si Inoue ay pinangako na niya na tatapusin sa Tapales sa pamamagitan ng pag-aandusay sa ibabaw ng lona. Kaya ngayong mga kwento, may ipapakita ko sa inyo. Ayan, kilala niyo ba siya? Siya si Ryusuke Iwasa, ang Japanese boxer na nakatalo kay Tapales by way of 11th round technical knockout. Ibinunyag ni Iwasa kung ano nga ba ang prediksyon niya sa paparating na laban. Sa laban nila ni Tapales noon, ang discarding ginawa niya ay nagtodo depensa siya sa first half ng laban at alam niyang gagawin ni Tapales sa talagang aatakihin siya. Pero alam niyo ba mga kwento, ang hinihintay lang niya ay maubusan ng gasolina itong si Tapales sa second half ng laban. At tulad ng kanyang inaasahan mga kwento, humina nga itong si Tapales at alam niyang may problema ito sa stamina. Kaya nang nasapol niya si Tapales ang malakas na suntok sa round 11, doon na tuluyang winasak niya si Tapales. Kung sa usaping malakas ba ang suntok ni Tapales, para sa kanya ay hindi ito katatakutan dahil hindi mabigat ang kamay ni Tapales na pwedeng makapag-knockout ng kalaban. Sa laban nga nila, ayon kay Iwasa, hindi niya naramdaman ang lakas ng suntok ni Tapales at alam niya na talagang kayang-kaya niya na tanggapin ni Inoue ang mga suntok ni Tapales pagdating sa laban. Bagamat itong si Tapales ay may maganda at pambirang depensa, pero naniniwala siya na madali lang itong mahanapan ng butas ni Inoue ang ating kaubayan. Kung ihambing naman natin mga kwento ang kakayahan ni Inoue at ni Tapales, para kay Iwasa, napakalayo ang agwat ng dalawa at nangingibabaw talaga ang galing nitong si Inoue. Kaya ang prediksyon ni Ryusuke Iwasa, wawasakin ni Inoue itong si Tapales sa loob lamang yan ng 5 rounds at tutuldukan ito mga kwento sa pamamagitan na isang solidong patama sa katawan at boom, tapos na ang laban. Samantala, ayon naman kay Manny Pacquiao, nagamuna sa undefeated at mas batang mandirigma na si Davis. Ayon kay Pacman, gusto niyang harapin si Davis sa 147 pounds o sa welterweight division o di kaya mag-catchweight fight sila sa 145 pounds. Pero ang gusto ni Pacman sa isang exhibition match. Marami naman ang nagsasabing maaaring papalagan ito ni Davis. Dalang matunog na pangalan na gustong ikasa kay Davis ay si Isaac Pitbull Cruz. At syempre, mas matunog pa ang pangalan ni Pacman. May kukumpara mo yan kay Pitbull. Samantala mga kwento, inamin naman ni Pacman na sa ngayon ay nilalakad na niya ang exhibition fight nila ni Floyd Mayweather Jr. yung darating na buwan ng Disyembre sa Tokyo, Japan. Dagdag pa ni Pacman, itong si Davis ay ang magaling na boksingero. Pero kung gusto ni Davis na umakyat sa 147 pounds sa yaba, pwede silang maglaban. Ikaw kakwento, may laban pa kaya ang ating pambatong veterano sa mas nakakabatang mandirigmang Amerikano? Sige nga kakwento, paki-comment mo naman opinion mo. Mga kakwento, sobrang parangkay itong si Ryusuke Iwasa. Round 5 pa lang ay wawasakin na si Marlon Tapales sa kababayan niya na si Inoue Naoya. Nakakasiguro siya na solidong body punch lang ang kailangan ni Naoya at ang laban sa round 5 pa lang ay tapos na. Bagamat may karapatan man si Iwasa na magsalita kontra sa ating kababayan dahil tinapos niya si Tapales noon via technical knockout sa 11th round. Pero sige lang, malitin niyo lang ang mga mandirigmang Pinoy mga sakang dahil baka bigla na lang kayo ang magulantang. Pinoy ang unang makagawa niyan sa limaw na sakang. Pero syempre, sana rang namang
Der Pinoy Rang sa Karam. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Willie Agrano, ikakwentong User, ikakwentong Eric Valle, at syempre ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.